sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababati. Ang lahat ng aking ginagawa, sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay iningit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tikmang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa, sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah.
Sa umagang ito, Panginoon, sinasamba ka namin. Pinapupurihan ka namin, Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kaluwalhatian mo. For He is glorious and worthy to be praised. The Lamb upon thy throne, and unto Him shall live our praise. The Lamb upon thy throne, glory, glory, glory to the Lamb, for He is glorious and worthy to be praised. The Lamb upon thy throne, and unto Him shall live our praise. The Lamb upon thy throne, the Lamb upon
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. So, purihin ang Panginoon at sa umagang ito, muli ay isang pagbati mula sa ating Panginoon Kristo. At tunay na sa umagang ito, nais ng Panginoon na mula sa ating mapuso ay nawa dumaloy ang tunay na pagpupuri at pagpahalaga sa Diyos na ating tagapagligtas. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Ama, sa umaga pong ito, patuloy kami nagpapasalamat sa iyo. Isang bagong pagkakataon. Sa umagang ito, O Diyos, ay tunay na salamat sapagkat muli, Panginoon, ay binigyan mo kami ng lakas, binigyan mo kami ng oras upang ikaw ay aming purihin, sambahin, at paglingkuran, Panginoon. At dito, Lord, sa timplong ito ay tunay na nagkakaisa kami na itaas ang iyong pangalan. Hallelujah. Ano man, Panginoon, ang mga bagay sa oras na ito na nakakahadlang, Panginoon, sa aming kaisipan, nakakahadlang sa aming puso upang ang mga salita mo, Panginoon, ay hindi namin matanggap, Panginoon, ng lubusan. Ama, sa umagang ito, dumadalangin kami sa iyo. Patuloy kami bigyan ng lakas, patuloy kami bigyan, Panginoon, ng sapat na kaalaman, sapat na pangunawa upang ang salita mo sa umagang ito, Panginoon, ay aming maunawaan. At nang sa ganun, O Diyos, ang bawat mga anak mo
na nakikinig sa oras na ito, ang bawat mga anak mong naririto, at ang bawat anak mo, Panginoon, na nakikinig, Panginoon, at nanonood sa bidyong ito. Saan man siya nang dako, saan man siya naroon, sa oras na nabuksan niya ang bidyong ito, ay dinadalangin ko na nawa mabuksan ang kanyang kaisipan sa katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, maraming salamat, Ama, at tunay nga po sa umaga pong ito, nanampalataya ko na ang salita mong ihahayag sa amin sa umagang ito ay tunay na hindi babalik sa iyo na mawala ng kabuluhan, kundi ito, Panginoon, na mag-akay ng mga kaluluwa sa ikaliligtas ng bawat tao na makarinig ng iyong mga salita, makarinig ng mga katotohanan sa iyong buhat sa iyong mga salita. Salamat, Ama, sa umagang ito. Saan man naroon mga kapatiran mula sa lugar na ito, at sa mga kapatiran na nasa bahay, at sa mga kapatiran na nanonood sa bidyong ito, nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo at lubusang kagalakan ay sumainyo. At patuloy, Panginoon, na sa umagang ito, hayaan mo ng bawat isa ay mapagpala ng iyong salita. Salamat, Ama, in the name of Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. So sa umagang ito ay tunay na niloob ng Panginoon na sa umagang ito ay patuloy nating ibahagi ang salita ng Diyos. At sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, ay niloob ng Panginoon na ang bawat detalye sa banal na kasulatan at ating maalaman nang sa ganon sa ating pag-unawa ng banal na kasulatan ay madali lamang kung alam natin ang mga pinagmumulan panahon na itinakda upang ang banal na kasulatan ay maiangkop sa bawat tinutukoy o sa bawat pinatutukulan ng salita. Sa umagang ito, ang mensaheng ito, bukod sa mga taong nais makarinig ng salita ng Panginoon, ang mensaheng ito ay ipinaabot especially sa lahat na kapwa ko manggagawa, kapwa ko naglilingkod sa Panginoon. Kung saan ka man naroon, nawa sa oras ito, gabayan ka ng Diyos upang ang mensaheng ito ay makarating sa iyong kaalaman at makapagbigay karagdagan, kaunawaan sa iyong paglilingkod at sa pag-alam ng katotohanan. Maraming salamat, especially sa mga pastor, sa mga elder ng simbahan, at sa mayroong hangarin na makakaalam pa ng katotohanan. Pagpalain ka ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Ngayon buksan natin ang ating banal na kasulatan sa Aklat ng mga Gawa, chapter 15. Aklat ng mga Gawa, chapter 15, beginning verse 1. Okay. Ang ating pag-aralan ngayon ay pamamagatan kong dispensation of time. No? Mga panahong itinakda sa banal na kasulatan kung kailan dapat iaangkop ang bawat litra na nakasulat sa banal na kasulatan. Ang ibig sabihin ng dispensation of time, dispensation, a system of rules for ordering affairs. Pangalawa, exemption of some rules or obligation. So, sa aking pagkaunawa, kaya pinamagatan kong dispensation of time, kasi sa babasahin natin sa banal na kasulatan, ang mga nakasulat nung unang panahon ng mga apostol, karaniwan na aangkop doon sa panahon na kung saan sila ay nangangaral ng salita ng Diyos. Naaangkop sa mga katugunan ng mga suliranin o sirkumstansya na nangyayari sa kanilang kalagitnaan na mga panahon ng kanilang paglilingkod. Kaya dapat nating unawain, paghiwa-hiwalayin ang katotohanan. Okay. Ang tanong dito,
Ang pangyayari ba sa aklat ng mga gawa, chapter 15, noong kapanahonan ng mga apostol, ay angkop na i-interpret natin hanggang sa kapanahonan natin sa kasalukuyan. So, ibig sabihin, mayroong exemption. Mayroong exemption of time na nakalaan na kung kailan dapat ibahagi ang salita na yon, angkop sa pangangailangan ng mga tao. At kung kailan nararapat na ipamahagi ang salita ng Diyos sa kasalukuyan o kailan ipapangaral na angkop din sa ating kapanahunan. So, na iba-iba nagkakaroon ng iba-ibang sitwasyon. Kaya, ang ating pag-aaral natin ay tinatawag na dispensation of time sapagkat God wanted His people to interpret His Word properly. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Dito sa aklat ng mga gawa, habang sina Apostol Pablo, aklat ng mga gawa, chapter 15, habang sina Apostol Pablo ay humahayo at nangangaral ng kaligtasan patungkol sa pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, pananampalataya na siyang susi ng ating kaligtasan. May mga pangyayari na mababasa natin mula rito sa aklat ng gawa, chapter 15, beginning verse 1. Ang sabi rito, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuloy ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Okay. Nais ko munang bigyan din itong verse na ito, itong chapter na ito, ilang beses ko na ito ipinangaral. Subalit, sa bawat babasahin natin, ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong laging ibinibigay na kahayagan sa bawat pagkakataon na basahin mo upang malaman natin ang buong katotohanan. Sapagkat, iyan din naman ang sinabi ng Panginoon Kristo sa aklat ng Juan, John chapter 16 verse 12, na sinasabi doon, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Subalit pagdating ng Espiritu Santo, siya ang gagabay sa inyo at magtuturo sa inyo upang malaman ninyo ang buong katotohanan. So yan ang dahilan kung bakit ipinapangaral natin ito ngayon sa gabay ng Espiritu ng Panginoon. Hindi tayo makatanggi sapagkat kahit ulit-ulitin natin ang salita ng Diyos, iba't ibang kahayagan ang ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga ngaral. Sabi rito, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuloy ayon sa kautusan ng Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya pagkaisang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hintil. Ito'y labis na ikinigalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol ng matatanda at ng buong iglesia at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Okay. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Parisiyo at ang sabi nila, kailangan tuliin ang mga hintil na sumampalataya at utusang tumupad sa kautusan ng Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito.
Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at ganito ang sabi niya. Sabi, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang ang araw, hinilang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasaliksik ng puso ng ang nagpatotoo, na tulad natin sila tinanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila't sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa tayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinangaral? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, ng loob ng Panginoon Kristo. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan, nakinig sila kina Bernabe, Pablo, habang isinalaysay nila ang mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamagitan nila. Pagkatapos si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isinalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hulaan ng mga propeta. Pagkatapos nito at babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginooy hanapin na ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, huwag kakain ng dugo, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautosan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Hallelujah. So, paano natin i-interpret ang kapanahunan ng mga apostol at ang kapanahunan natin ngayon? Noong kapanahunan ng mga apostol, mga kapatid, dapat nating malaman ito kasi kapag hindi natin naunawaan to, lalo na sa mga naglilingkod sa Diyos, sa mga pastor na mga nagtuturo, kapag hindi natin naunawaan ito, sigurado tayo na ang buhay natin, ang kaisipan natin, ay madadako sa isang kalagayan na kung saan hindi tayo magkakaroon ng interes na sundin ang mga kautusan ng Diyos dahil lang sa mga kasulatan na ito. Kailangan unawain natin ng mabuti ito. Masinsina nating pag-aralan upang maiangkop natin sa tamang interpretasyon ang bawat salita na nasusulat dito. Noong kapanahunan ng mga apostol, dapat nating malaman na ang mga tao noon, maging ang hintil o Hudyo, ay bihasa na sa kaalaman patungkol sa mga kautusan ng Diyos. Subalit ang mga hintil ay hindi saklaw ng kautusan sapagkat sila ay hindi mga Hudyo. Ang kautusan na ito ay ibinigay ng Diyos sa mga Israelita. Sapagkat ang mga Israelita ang bayang pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang bayan, inaasahan ng Diyos na ang kahayagan, ang karangalan ng Diyos ay maipakita ng mga Israelita. Subalit sa kabiguan ay tunay na hindi nakasunod ang mga Israelita sa salita ng Diyos. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan na ang kaligtasan
ay hindi sa pamagitan ng pagsunod, kundi sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Sapagkat naranasan na nila na sa kabila na ibinigay ang kautusan, hindi nakakasunod ang mga Israelita. Kaya nagkatawang tao ang Panginoon Kristo, namuhay na isang alipin, at sa kanyang pagiging tao ay ginampanan niya ang lahat ng mga nasusulat patungkol sa kanya hanggang sa magganap ang kaligtasan ng tao. Kung kaya't ang kaligtasan ng tao ay hindi nasasalalay sa pagtupad ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo. Pero talaga bang sa kapanahonan natin o maging sa kapanahonan ng mga apostol, talaga bang sinasabi ng mga apostol na hindi na kailangan sundin pa ang mga kautusan? So ito ang nais natin bigyan diin at malalim na pagkaunawa. Nung time na sina Pablo ay nangangaral, uulitin ko, ang mga Hintil at mga Israelita, hayag na sa kanila ang kautusan ng Diyos. So wala nang problema. Ang kailangan na lang ay ang pagsunod nila. Subalit sa kasamaang palad, sa mga Hudyo ay mayroong sumusunod at mayroon namang mga hindi. Karaniwan sa mga Parisiyo, nangangaral lang sila pero hindi nila sinusunod ang ipinapangaral nila. At sa mga Hintil, mayroong mga Hintil na sumusunod sa kautusan, bagamat hindi sila Hudyo, sila man ay mayroong takot sa Diyos at sumusunod sila sa kautusan. At mayroon namang Hintil na hindi. So dito sa aklat ng Roma chapter 2, Roma chapter 2. Sa Roma chapter 2, beginning verse 23, dito ay mababasa natin na bagamat laganap na ang kaalaman ng mga tao patungkol sa kautusan, maging mga Hintil at maging mga Hudyo, ang sabi rito, ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilapastangan mo naman ang Diyos sa pagsuway mo sa kautusan. Sapagkat nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga Hintil dahil sa inyo. Ang iyong pagiging tuli ay mahalaga lamang kung tumutupad ka sa kautusan. Subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka ring hindi tuli. Ang iyong pagiging tuli ay mahalaga lamang kung tumutupad ka sa kautusan. Subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para kang hindi tuli. Kung ang hindi tuli ay gumagawa ng ayon sa hiningi ng kautusan, hindi ba siya ituturing na tuli? Kaya kayong mga tuli ay hahatulan ng mga hindi tuli, sapagkat tumutupad sila sa kautusan, datapwat kayong may kautusan nakasulat ay lumalabag naman dito. So sa kapanahunan ng mga apostol, bagamat ang mga Hintil ay hindi sila saklaw ng kautusan, subalit sa kaibuturan ng kanilang mga puso ay tumutupad sila sa kautusan. Iurong natin ang pagbasa dito sa aklat ng Roma chapter 2. Chapter 2, beginning verse 13. Roma chapter 2, beginning verse 13. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang tumatalima rito ang pawawalang sala ng Diyos. Kapag ang mga Hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa ng ayon sa hinihingi nito sa atas ng kanilang katutubong bait, ito'y nagiging kautusan sa kanila. So dito, nung basahin natin kanina, no? Sa aklat ng mga gawa, chapter 15,
Ipinakita ko ng kapanahunan ng apostol, ang mga tao ay hindi ignorante sa kautusan. Uulitin ko. Ng kapanahunan ng mga apostol, maging hintil o maging Hudyo o kaya mga hintil, ng panahon na yon ay hindi sila ignorante sa kautusan. Ibig sabihin na ignorante, walang nalalaman. So alam na alam nila ang mga kautusan ng panahong iyon. Kaya pagdating dito sa aklat ng mga gawa chapter 15 verse 21, ang sabi dito ni Santiago, simulan natin sa verse 19. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, huwag kakain ng dugo, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinaguga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. So hindi na nila inobliga na turuan pa ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Turuan pa ng kautusan sapagkat alam nila na alam na iyon ng mga hintil. No? Alam na ng mga hintil ang kautusan. Kaya nung ipinangaral si Jesucristo sa mga hintil, tinanggap nila si Jesucristo sapagkat may pagkaunawa na rin sila sa Mesiyas na darating na tagapagligtas. Subalit ang mga Hudyo na naturingan na siyang bayan ng Diyos, hindi nila tinanggap si Jesucristo. Kaya nung ipangaral ang mabuting balita patungkol kay Kristo sa mga hintil, ang mga hintil ay tinanggap nila si Kristo. Kaya nasulat sa aklat ng Juan, chapter 1, verse 12, beginning verse 11, naparito siya sa kanyang bayan, subalit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya ay pinagkalooban ng karapatang maging yung mga anak ng Diyos. So dahil yung mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay tinanggap si Kristo, itinuring sila na mga anak ng Diyos sapagkat sila ay pinagkalooban ng Espiritu Santo na siyang tatak ng kaligtasan ng bawat tao hanggang sa huling panahon sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang nais ng Panginoon na dapat nating malinawan dito? Ang pagtutol ni Pablo na huwag atangan ng mga mabibigat na pasanin ang mga hintil ay angkop sa kapanahunan. Una, alam na ng mga apostol na ang mga hintil ay mayroon ng sapat na kaalaman patungkol sa kautusan ng Diyos. Ngayon, unang tinanggap ng Diyos ang mga hintil. Tinanggap ng Diyos ang mga hintil nung sila ay manampalataya kay Jesucristo. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi ni Pedro, bakit ba marunong ba tayo sa Diyos? Tanong, bakit hindi pinagpilitan? Bakit hindi pinagpilitan ng mga apostol na ipatupad ang mga kautusan? No? So ito matalakay sa sitwasyon na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat kapag ang isang taong nananampalataya kay Jesucristo ay tunay na nahahanda siyang sumunod sa lahat ng kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam ng mga apostol ang mahalagay na nanampalataya sila kay Jesucristo. At alam din nila na pagtapos nilang manampalataya kay Jesucristo, ang lahat na tumanggap kay Kristo ay tatanggapin ang kautusan ni Kristo. Tatanggapin ang salita ng Diyos.
sapagkat iyan ang basihan ng kaligtasan na binasa natin sa Roma kanina. Ang sabi doon, sapagkat hindi ang mga nakikinig, kundi ang tumatalima sa kautusan, ang pawawalang sala ng Diyos. So, ibig sabihin, ang ating kaisipan, ilaro natin, pag-aralan natin ang takbo ng isip ni Pablo sa pamamagitan ng kanyang mga sulat. Hindi pinagbabawal ni Pablo ang pagtupad sa kautusan, lamang tinutulan nila ang sinasabi ng mga Hudyo na hindi maliligtas ang mga tao kung hindi tutupad sa kautusan. Yun ang tinutulan nila. Ang katuruan, ang pananaw. At bilang katuparan ng nasasaad sa banal na kasulatan, dito sa Jeremias chapter 31, beginning verse 31, ang pangyayari niyon ay katuparan ng mga pangako ng Diyos sa lahat ng tao na sinasabi dito. Sinabi pa ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakipagtipan sa Israel at sa Hudyo at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging Diyos nila. Ako ang kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala si Yahweh. Lahat sila ay dakila at hamak ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. So dito sa prinsipyo ng bagong tipan, iyon ang ginawa ng mga apostol. Pagkat alam na ng mga apostol, alam din ng mga apostol ang nakasulat tungkol sa prinsipyo ng bagong tipan. Kaya hinayaan nila na sila'y magpatuloy sa pananalig kay Jesucristo. At sa bandang huli, nakikita nila na kahit mga hintil ito, ay tumutupad sila sa kautusan dahil sa kanilang pananalig kay Kristo. Sumusunod sila sa kautusan. Subalit ang mga Hudyo, nasa kabila, nasa kanila, ipinagkatiwala ang kautusan, ay lumalabag naman doon. So, hayag sa lahat na ang panahon noon, ito ang nais kong magbukas sa ating kaisipan. Ang panahon noon ng mga apostol, bakit hindi nila pinagsisikapan na ituro ang kautusan? Sapagkat sinabi na ni Santiago na palagi naman ipinapangaral ang kautusan sa sinagoga at sa lahat ng bayan. So alam na lahat ng tao. Ang inaasahan na lang na dapat mangyari pagkatapos na tanggapin ng mga hintil ang Panginoon ay kusa silang tatalima sa kautusan ng Diyos. Kusa silang tatalima na hindi sila pinipilit, sapagkat ang sabi dito sa aklat ng sa binasa natin kanina, hindi sila dapat pilitin, sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi na dapat ituro yan, sapagkat sa ayaw at sa gusto ng mga tao, ang lahat ng tao ay makakakilala sa Panginoon. Amen. Lahat ng tao, dakila at hamak, ay kilalanin nila ang Diyos sa anumang kaparaanan.
Ngayon, iyon ang salitang iyon, naaangkop yon sa panahon. Sa panahon na ipinapangaral ang mga apostol, yung binabasa natin sa Aklat ng Gawa, chapter 15. Subalit sa ating kapanahunan, paano tatanggapin ng mga tao ang kalooban ng Diyos? O paano tatanggapin ng mga tao ang kautusan ng Diyos kung hindi natin ito ipapangaral? At hindi lamang basta ipapangaral, kundi dapat liwanagin. Sapagkat sa ating paglilingkod sa Diyos, nung tayo magkaroon ng kaisipan, ang mga sikta na ating kinabibilangan ay una nang nalinlang, una nang nadeceive ang mga katuruan nakapasok sa simbahan. Ay paano yan? Nangangailangan tayo ng kaligtasan. Ang ibig bang sabihin, magpatuloy tayo doon sa katuruan na ganoon? So napapanahon ngayon sa lahat ng mga naglingkod sa Diyos na magkaroon ng nasain na alamin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Na ang mga itinuturo ba ng mga nauna sa atin, tama ba ang kanilang interpretasyon? Kamukha ng sinasabi ko kanina sa pambungad na aking pananalita, God wanted His people to interpret His Word properly. Nais ng Panginoon, ang Diyos ay nagnanasa na kanyang mga anak ay maunawaan na mabuti ang kanyang salita, maintindihan ng maayos ang lahat ng mga nakasulat sa banal na kasulatan. Okay. Dapat nating alalahanin ang kasaysayan sa bayang Israel, no? Mula nang ilabas sa Ehipto ang bayang Israel, bagamat marami ang nagkakamali, nagkasala, nagrebelde sa Diyos, subalit mayroong mga nananatiling tapat na naglingkod sa Panginoon. At habang sila'y nabubuhay, alam nila ang lahat ng pangyayari. Alam nila ang lahat ng kababalaghang ginawa ng Diyos. Alam nila kung paano sila iniligtas ng Diyos sa kapahamakan. Mula sa bansang Ehipto, marami silang bansang pinagdaanan upang digmain. Nakita nila kung paano sila iningatan ng Diyos. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos na sumusubaybay sa kanila, sa ilang, sa lahat ng panganib naranasan nila. At ang mga tao na iyon na nakakaalam na mga kautusan ng Diyos, na nakakaalam ng kalooban ng Diyos, na nakakilala sa Panginoon, naging tapat sila hanggang sa kanilang kamatayan. Subalit, pagdating ng mga henerasyon, ang mga pangyayari tungkol sa Diyos ay dumating na lang doon sa pandinig ng mga henerasyon na sumunod sa kanila. At ang mga henerasyon na sumunod sa kanila ay unti-unti namumuhay sa kasamaan dahil lumilipas sa kanilang kaalaman ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Maging ang mga itinalaga na saserdote ay natuto ng mamuhay sa kasamaan. Kaya nagalit ang Diyos at sila ay pinaparusahan lagi ng Panginoon. Sapagkat sa bawat sandali ay tumatalikod sila sa Panginoon. So sa ating kapanahunan, kaya natin ipinapangaral ang salita ng Diyos, kaya natin ipinapangaral ang mga utos ng Diyos, sapagkat sa mga utos ng Diyos nakasalalay ang kanyang kalooban. At dito natin makikita sa aklat ng Galatia, chapter 3, verse 19, ang dahilan kung bakit ibinigay ang kautusan. Ang sabi diyan sa Galatia chapter 3, verse 19,
Kung gayon, bakit ibinigay ang kautusan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag hanggang sa dumating ang pinangakuan, ang inapo ni Abraham. Ibinigay ang kautusan ito sa pamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. So, ibig sabihin, ang kautusan ng Diyos ay mahalaga sapagkat iyon ang batayan kung ikaw ay lumalabag ba sa kalooban ng Diyos o hindi. Kapag sinusunod mo ang utos ng Diyos, ibig sabihin, lumalakad ka sa gitna ng kalooban ng Diyos. Pero pag kanilabag mo ang mautos ng Diyos, ibig sabihin, ikaw ay hindi tumatalima sa Panginoon. So kapag hindi ka tumatalima, iyon ang ibig sabihin, namumuhay ka sa kasalanan. Yan ang kahalagahan na sa ating kapanahunan ay tinatalakay natin, nililinaw nating mabuti na ang mga kautusan na yan ay mahalaga sapagkat sa ating henerasyon. Maraming tao nakikilala lamang ang Diyos pero hindi nila alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Hello? Sa lahat ng mga nanonood, sa ating kapanahunan, maraming nakakaalam na mayroong Diyos na makapangyarihan, Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Subalit, marami ang hindi nakakaalam kung ano ang kalooban ng Diyos. Marami nakakilala, pero ang buhay ng bawat isa ay hindi pinaghaharian ng Diyos. Bakit hindi pinaghaharian ng Diyos? Sapagkat nalingid sa kanila ang nais ng Panginoon na lakaran ng mga tao. Sapagkat nasusulat sa aklat ng mga ngaral, chapter 12, verse 13. Aklat ng mga ngaral, chapter 12, verse 13, ang sabi rito, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So kung tao ka, mayroon kang katungkulan na sundin ang kautusan ng Diyos. Ito'y ipinangangaral ko sa mga taong naglilingkod na sa Diyos. At salamat kung mayroong mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Kung mayroong nanood sa bidyong ito, nawa mabuksan ang kanilang kaisipan. Maraming nangangaral na totoong naglilingkod sa Diyos. Maraming nangangaral, maraming naglingkod at totoo namang nagmamahal sa Diyos. Hindi natin may tatatwa yan. Kahit anong sikta mayroon ka, mayroong tao talagang totoo na mayroong takot sa Diyos. Subalit mayroong isang kulang sa kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. So kung kulang tayo sa kaalaman patungkol sa salita ng Diyos, ang sabi nga roon, ignorance in the law excuses no one. Ignorance in the law is not excuse. Hindi dahilan. Sasabihin mo, Panginoon, huwag mo akong dalhin sa kaparusahan. Hindi ko kasi alam eh. Hindi natin pwedeng gawing dahilan yan. Yan ang dahilan kung bakit ipinapangaral natin ang salita ng Diyos ng buong katotohanan. Upang ang lahat ng tao ay makakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ay inilihim ng unang mga mangangaral na nauna kaysa sa atin. So sa ating kapanahunan, hinikayat ko ang bawat lingkod ng Diyos na alamin ang buong katotohanan. Marami sa mga utos ng Diyos ngayon ang hindi natin sinusunod. No? Lalo na patungkol sa mga utos ng Diyos patungkol sa pagkain. Na iniutos ng Diyos na tayo mabuhay sa kabanalan. At para mabuhay tayo sa kabanalan, hindi lamang sa espiritual na kalagayan,
maging sa ating kaluluwa at sa ating katawan, dapat magiging banal tayo. At nakalagay doon sa aklat ng Leviticus chapter 11 verse 44. Buksan natin ating banal na kasulatan. Leviticus chapter 11 verse 44. Hallelujah. Ang sabi rito, ingatan ninyong malinis ang inyong sarili, sapagkat ako'y si Yahweh, ang inyong Diyos ay banal. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal, sapagkat ako'y banal. Ito ang mga tuntuning tungkol sa mga hayop at mga ibong naglipana sa lupa at mga likhang lumalangoy, para mabatid ninyo ang malinis o hindi, ang makakain at hindi makakain. So, ibig sabihin, iniutos ng Diyos sa mga Hudyo o mga tao para sila'y maging banal, huwag nilang kakainin yung mga pagkaing ipinagbabawal, sapagkat iyon ay mga pagkaing itinuturing na marumi. Natural law, ika nga, batas ng kalikasan. Pag marumi, marumi talaga yan. Huwag mong ipangatwiran na iyan ay nilinis na ng Diyos. Sapagkat mali ang interpretasyon mo sa aklat ng Gawa chapter 10 verse 15. Hindi ang mga hayop na marumi ang nilinis ng Diyos, kundi ang nilinis ng Diyos walang iba, kundi ang hintel na si Cornelio. Sinusurkat ko lang yan sapagkat dapat malaman na mga pastor na mali ang kanilang ipinapangaral. So dito ay makikita natin talaga, marami na ang hindi nakakaalam. Marami na ang hindi nakakaalam ng mga utos ng Diyos na dapat lakaran. Ang utos na ang mga kautusan ng Diyos ay dapat nating sundin, sapagkat iyon ang kalooban ng Ama. Sapagkat nasasabi sa banal na kasulatan sa aklat ng unang Juan chapter 3 at chapter 5 verse 3 and verse 4, ang tunay na umiibig sa Diyos ay yung tumutupad ng kanyang mga utos. At sinasabi rin ng Panginoon Kristo sa aklat ng Matthew chapter 21 chapter 22 beginning verse 36 hanggang 40, na ang tunay na umiibig sa Diyos, ibigin mo ang buong puso mo ang Panginoon, buong lakas, buong pag-isip, buong kaluluwa. Ibigin mo yung kapwa gaya ng sarili. Sa dalawang utos na ito nakapaloob ang buong kautusan ng Moises. Kaya kung mahal natin ang Diyos, kung iniibig natin ang Diyos, dapat lamang natuparin natin ang kanyang mga utos, sapagkat doon nakasalalay ang kalooban ng Ama. Ngayon dito, sinabi ng Panginoon Kristo sa aklat ng Matthew chapter 7 verse 21 na hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit, kundi yun lamang tumutupad ng kalooban ng Amang nasa langit. Alam nyo, hindi natin ipinapaliwanag na mabuti ito. Tayo mga pastor, nagkasya lamang tayo sa pinag-aralan natin sa Bible School. Kung ano tinuro sa atin, yun din lang ang ating ipinapangaral. Hindi na natin binibigyan ang sarili natin ng pagkakataon na makakilos ang Espiritu ng Panginoon. Puro kabulaanan na ang ipinangaral sa atin ng mga naunang mga ngaral. Pagkatapos susundan pa natin ito. Yan ang dahilan kung bakit ang ministeryong ito ay sinilang sa puso ng Diyos upang maghayag ng katotohanan. Sa pagpasok natin sa karyan ng Diyos, kaya ko ipinapangaral ang mga bagay na ito sapagkat nais ko kayong makasama. Nais ko kayong makasama sa paghahari ng Diyos. Nais ng Diyos na kayong mapabilang sa kanyang kaharian.
Ay paano ka mapabilang sa kaharian ng Diyos kung ang kanyang utos hindi mo nilalakaran? Paano ka mapabilang sa harapan sa kaharian ng Diyos kung hindi ka nabubuhay sa kabanalan? Kung magpahanggang ngayon, nakatanim na sa isip mo na walang bawal na pagkain, etc., kainin mo lahat. Hindi mo nalalaman ang salita ni Pedro. Nang sabi ni Pedro sa aklat ng unang Pedro chapter 1, 1 Peter chapter 1. Buksan natin ang ating banal na kasulatan. First Peter chapter 1, okay. Ang sabi doon, ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal. Okay? Hindi ko na tandaan ang verse na. Okay. Ang nakasulat sa Pedro, ang sabi ni Pedro, ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal, kaya dapat din naman kayong magpakabanal. So, ang binanggit ko kanina, ang sinabi ni Pedro, ang ganun pananalita, kinukot niya ang Leviticus chapter 11, verse 44, na ayon sa nasusulat, dapat kayong magpakabanal, sapagkat ako'y banal, sabi ng Diyos. Kinot niya yung Leviticus chapter 11 verse 44 na kung saan na ang mga tao inutusan ng Diyos na magpakabanal. Paano sila magpakabanal? Huwag silang kakain ng mga maruruming pagkain. Ngayon, kinakain natin yan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ang natural law ay nagpapatuloy yan. Hindi yan nababago. Kung likas na marumi, marumi talaga. Hindi yan nilinis ng Diyos. God created all things for His own purpose. Kaya natin ipinapangaral ito. Kaya pinamagatan kong dispensation of time. Sapagkat sa ating kapanahunan, napapanahon na ang salita ng Diyos ay dapat ipangaral. Ang mga kautusan ng Diyos ay dapat ipangaral. Sapagkat marami ang tumatanggap sa Panginoong Jesucristo. Subalit hindi sila naturuan kung paano mamuhay na mayroong kabanalan sa harapan ng Panginoon. Hallelujah! Sa lahat ng aking kapwa-lingkod, maging mga kaparian, mga ministro, ano man ang iyong tungkulin, magpakababa tayo sa harapan ng Diyos. Huwag tayong tumulad sa mga parisiyo at mga iskriba. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay naging lingkod ng lahat. Ako, inutusan ng Diyos na ipangaral ang lahat ng ito. Sapagkat sa kapanahonan, walang nangangaral na hirati sa mga minanang katuruan. Manumbalik tayo sa salita ng Diyos. Manumbalik tayo sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay nababatayan sa kautusan. Masasabi mo lang na ikaw ay malaya na sa kasalanan kung hindi ka gumagawa ng kasalanan. Masasabi mo lang na ikaw ay malaya na sa kautusan kung wala ka na sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Pero habang nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng kasalanan, ay nasa ilalim ka pa rin ng kautusan. Saklaw ka pa rin ng kautusan. Kailangan mapalaya ang tao. Yan ang sinasabi ng Panginoon Kristo. If you continue my word, yet you are my disciples.
You shall know the truth, and the truth shall set you free. John chapter 8, 31 and 32. Paano makakalaya ang tao kung di niya alam? Mga kapwa ko born again, mga kapwa ko mananampalataya, sa oras na ito, dapat magising tayo sa katotohanan. Hindi sinasadya, hindi tayo niluloko. Hindi tayo niluloko ng ating mga pastor, hindi tayo niluloko ng nangangaral sa atin. Ipinapangaral nila ang alam lang nila. Ipinapangaral nila ang abot sa kanilang kaalaman. Subalit sayang, mayroon ka pang dapat malaman. Pero binibigyan natin ng limitasyon ang salita ng Diyos. So, dispensation of time. Hatiin natin ang katotohanan. Ang mga regulasyon sa pagpahayag ng salita ng Diyos. This is the time na kung saan dapat malaman ng tao ang buong katotohanan. This is the time na ang mga tao ay dapat lumaya. Ito lang panahon para ang tao ay lumaya na sa kasalanan. Mga kapwa ko manggagawa, kung ikay matakot, mayroon kang takot sa Diyos, pag-aralan mong mabuti ang salita ng Diyos. Ngayon kung hindi ka kumbinsido, narito lang simbahan namin. Dito sa Bulacan, dito sa Marilao, dito sa De La Rosa Subdivision, Maria Ramos, Abangan Sol, Marilao, Bulacan. Anytime nandito kami. Sapagkat ito ng misyon na ibinigay ng Diyos sa amin. To enlightenment of Logos God's words about kingdom principles. Bakit kinakailangan natin bigyan diin ang kautusan? Noong panahon na yun, hindi na binibigyan diin ng mga apostol ang kautusan. Because they believe na ang lahat ng sumasampalataya mayroon ng bukas na kaisipan sa kautusan ng Diyos. Pero sa ating kapanahunan, marami ang hindi nakakaalam. Kaya marami ang nananampalataya. Marami ang tumatanggap sa Panginoon Kristo. Pero patuloy na nagkakasala dahil hindi alam ang katotohanan. Mali ang katuruan na kanilang tinanggap. Hallelujah. So sa panahon ngayon, ang nasulat sa Akgulat na Magawa chapter 15, naaangkop yun sa kapanahonan ng mga apostol sa sitwasyon. Pero sa sitwasyon natin ngayon, hindi yan ang aangkop. Hindi tayo pa pwedeng magkibit balikat sa mga taong walang nalalaman. Kinakailangan ihiyag natin ang Diyos. Kailangan ihiyag natin kaligtasan. Nasa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay magkaroon ng kaligtasan. Pagkatapos manampalataya kay Jesucristo, ituro natin sa kanila ang mga daan na dapat nilang lakaran upang sila ay makapamuhay na mayroong kabanalan sa harapan ng Diyos. Paano mo maituturo ang kabanalan kung ito hindi mo alam? Ang nais ng Panginoon, ang bawat naglilingkod sa Kanya ay maging malinis sa espiritu, kaluluwa at katawan. Hindi lamang sa espiritu. Ang taong di lumalakad sa gitna ng kalooban ng Diyos at matitiyak mo lamang na ikaw lumalakad sa gitna ng kalooban ng Diyos kung ikaw'y sumusunod o nagpapailalim sa espiritual na bagay. No? Malalaman natin na kung tayo ay lumalakad sa gitna ng kalooban ng Diyos, kung tayo lumalakad sa espiritual na kaparaanan. Ano ang sinasabi ng Roma 7:14? Ang sabi na Apostol Pablo, alam natin na ang kautusan ay espiritual, subalit ako'y makalaman. Yan ang sinasabi ni Pablo. So ang kautusan ay espiritual. Pagdating sa Galatia, chapter 5, sinasabi doon, ito ang sinasabi sa inyo, ang espiritu ang gawin niyong patnubay at huwag kayong lumakad sa laman. Ang sabi pa sa aklat ng Roma chapter 8,
Romans chapter 8, beginning verse 6. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan, sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Ang nabubuhay sa laman, hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. At hindi niya kayang sumunod. Bakit? Walang kapangyarihang nag-uudyok sa kanya. Walang kapangyarihan na nag-uudyok sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng lakas para masunod ang kalooban ng Diyos. Bakit? Wala sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Bakit wala sa kanya ang Espiritu Santo? Sapagkat hindi niya tinanggap si Jesucristo bilang Panginoon niya at tagapagligtas. Diya't ang mga hintil nung tanggapin nila si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, pinagkalooban sila ng Diyos ng kanyang Espiritu. At sa magitan ng Espiritu Santo, malaya silang nakakasunod sa kautusan ng Diyos sapagkat napagtagumpayan nila ang sanlibutan. Palakpakan natin ang Diyos! Hallelujah! Kapag ako manggagawa at mga pastor, ito ang dapat niyong malaman. Iwanan natin ang mga minana nating katuruan. Nagtuturo tayo, akala natin katotohanan na itinuturo natin, pero pag in-interpret mo ang Biblia, kapag Espiritu ng Panginoon magtuturo sa iyo, malalaman mo na kulang ang kaalaman na ibinigay sa atin at inilihim nila ang maraming bagay. Kaya ito ang tungkulin ng Ministeryo ng Kingdom of God, na i-expose ang lahat ng bagay na ito upang ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan at makalaya sa kasalanan. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos minsan pa. Glory to God! Hallelujah! Matapang ko itong pinapangaral sapagkat ito ang pinapagawa sa akin ng Diyos. Bago ko pinangaral, ipinaalam mo na sa akin ng Diyos ang katotohanan. Napakaraming mga technicalities sa Biblia na hindi sinusunod ng mga mananampalataya. Maraming mananampalataya na mabubuting tao, mayroong puso talagang gusto maglingkod sa Diyos. Subalit hindi nakakasunod sa kalooban ng Diyos completely. Bakit? Sapagkat marami siyang hindi alam. Maraming nalihim sa Kanya. Akala niya sumusunod na siya sa kalooban ng Diyos, pero nagkakasala sapagkat hindi siya lumalakad sa kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay nakasalalay sa Kanyang mga inuutos. So, purihin ng Panginoon. Minsan marami nagsasabi, tingnan mo, ang mga apostol nga hindi pinilit ng mga hintil nung panahon na yun eh. Bakit hindi pinipilit ng mga apostol na ipangaral ang kautusan? Sila ay tinawag, ang mga apostol ay tinawag para ang mga tao ay hikayatin na maglingkod, na tanggapin si Kristo. Ipinakilala nila ang Mesiyas ng katawang tao. Yan ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Sa kapanahonan ng mga apostol yun. Pero sa kapanahonan natin, kilala na. Ang kailangan na lang ay lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. Ay paano natin malalakaran ng kalooban ng Diyos kung hindi tinuturo sa atin? Kung ang tinuturo ng ating mga namumuno sa atin ay taliwas sa katotohanan, mapapahamak sila, at maging tayo na sumusunod sa kanila ay mapapahamak rin. Kaya sa pagkakataon na ito, kung ikaw ay tunay na may takot sa Diyos, sundin mo ang Kanyang mga utos. Fear in the Lord is the beginning of wisdom. Hallelujah! Maging matalino ka lang kung marunong tayong matakot sa Diyos. Pero sa kasalukuyan, maraming mananampalataya, walang takot sa Diyos. Dito sa Bagong Tipan, maliwanag na sinabi ng mga apostol, bagamat ang ibang mga kautusan na hindi na ipinangaral, sapagkat alam ng mga apostol, bantad na ang mga tao sa kautusan, binibinigyan diin ng mga apostol na huwag kang kakain, huwag kang makikiapid.
Huwag ka kakain ng mga hayop na binigti. At huwag ka kakain ng dugo. At mapapabuti ka. Yan ba yung sinusunod? Isinulat yan. Sinusunod ba yan ng mga mananampalataya? Maging mga born again. Nasabi natin na sa katotohanan tayo, kinakain pa rin natin Kasi tayo mga born again, etc. Kung sino man naniniwala ng lahat ng bagay ay pwedeng kainin. Alam nyo, hindi natin naunawaan ang nakasulat sa aklat ng Matthew chapter 15, yung minanang turo na sinabi ng sumusulat doon, sinabi ng Panginoon Kristo, hindi ang pumapasok sa tiyan ang nakakawa sa tao, kundi ang lumalabas dito ang nakakawa sa tao. Kaya ang sabi ng komentaryo ng naglimbag ng Biblia, sa pananalitang ito ni Kristo, para bang ipinahayag na niya na pwede nang kainin ang lahat ng pagkain. Komentaryo lang yon. Nagbigay ng ideya, pero dahil nakagisna na natin kainin ang mga bagay na yan, dahil hintil tayo, tuluyan na pariwara ang salita ng Diyos. Patuloy na nayurakan ang salita ng Diyos. Ang tinutukoy doon sa mga minanang turo na sinasabi ng Panginoon Kristo, kaya nabanggit yon. It refers to the digestive system, the elimination and digestive system of the human body. Tumutukoy yun sa elimination and digestive system of the human body. Sapagkat ang topic doon na ang kamaalagad ni Kristo ay kumakain na hindi nagugas ng kamay. Walang kaugnayan yon sa mga pagkain pinagbabawal. Biro mo, talamak. Nagpahanggang ngayon, marami ang mga aral hindi nila binibigyan din to. Sasabihin nila, ay huwag mo ipangaral, baka iwanan tayo ng mga miyembro, baka matisod sila. Mahal ba natin ang mga tao? Mahal ba natin ang mga kapatiran natin? Kung mahal natin ang mga kapatiran natin, alamin natin ang katotohanan, at kung ang katotohanan, yan ay pangaral natin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Nawa, kulang ang mga salitang ito, pero limitado ang oras natin. Kulang ang salitang ito para i-explain kung mabuti. Pero ang Diyos ay naghahangad. Sabi ko nga kanina, God wanted His people to interpret His Word properly. Binibigyan ko ng diin yan. Para na sila makapaglingkod, ang bawat lingkod ng Diyos ay lumakad sa gitna ng kalooban ng Diyos. Walang lihis, huwag kang liliko sa kaliwa at sa kanan, diretso. Purihin ang Panginoon. At tunay nga na sa panahon na ito, hindi lamang sa lugar na ito, maipangaral ang katotohanan na yan, kundi darating ang panahon sa bawat lugar kung saan mayroong mga tao. Alam ko na sa oras na ito, mayroong mga nakikinig na sumasang-ayon sa revelasyon ng salita ng Diyos. Kapatid, sa oras na ito, nakikita kita, nanonood ka, sumasang-ayon ka sa katotohanan ng salita ng Diyos. Huwag kang matakot. Tumayo ka sa katotohanan. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Sapagkat hindi lamang ako pinili ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos na maglingkod sa Kanya. At pinili tayo ng Diyos para makaalam ng katotohanan. Itakwil natin ang mga katuruan na minana natin. Itakwil natin ang kasinungalingan. At harapin natin ang pagsunod sa katotohanan ng salita ng Diyos. Purihin ang Diyos! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah, Lord, sa oras ito, marami kang mga anak, Panginoon, na nanonood sa bidyong ito. Hindi ko sila kilala, pero kilala mo sila, Panginoon. In time na pampanood nila to, loobin mo na mabuksan ang kanilang kaisipan. At darating ang panahon, magugulat na lang ako. Kasama ko silang nangangaral sa katotohanan na ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat, Ama. Sapagkat sa kapanahunan ay kailangan ipaalam sa tao ang lahat ng mga katotohanan patungkol sa mga kautusan ng Diyos para malakaran ng mga taong sumasampalataya.
at ang bawat sumasampalataya ay makapamuhay na sumusunod sa kalooban ng Ama. Maraming salamat, Panginoon, at sa oras na ito, ang lahat ng kapurihan, lahat ng kalawalhatian ay para sa iyo lamang, Ama, sa pangalan ni Jesucristo. Amen! Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon.